At ngayong gabi tayo po ay buksan po natin ang ating Biblia sa Hebrews chapter 2. Hebrews chapter 2 beginning from verse number 1. Okay, tayo po ay tumayo at tayo po ay babasa ng unang 3 talata. Hebrews chapter 2, simula sa verse number 1 hanggang verse number 3. Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him? Okay, ang ating pong focus ay sa verse 1, lest at any time we should let them slip. Ang title ko po, The Danger of Drifting. The Danger of Drifting. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin, salamat sa iyo pong salita na ngayong gabi ay aming aralin. Salamat sa mga paalala na kailangan kami maging maingat lest we drift into worldliness, we drift into all kinds of things na ikaw, Panginoon, ay hindi namin mabigyan ng kapurihan. Anumang kasalanan, anumang karumihan, we pray that you will help us to be reminded tonight that we can all drift if we do not continue, if we are not careful, if we neglect our duties. And so, Panginoon, pagpalain mo po ang iyong salita na may papahayag at ganoon din naman ang iyong lingkod. And I pray that you will speak to our hearts tonight. In Christ's name we pray, Amen. Salamat po, you may be seated. The danger of drifting. What are we talking about? Pag sabi nating drifting, ang pinag-uusapan natin, kung sa Tagalog ay parang parang lumihis, napadpad. Parang gano'n ang Tagalog, parang nag-drift, nag-slip. Na walang Kristiyano pagising sa umaga ay nagsasabi, hindi na ako magpe-pray, hindi na ako magsisimba, hindi na ako mananalangin. Walang ganon eh. Walang Kristiyano na ganon. Hindi na ako dadalo sa prayer meeting. Ang Kristiyano, tayo ay hindi tayo nagde-decide ng ganon. Although nangyayari yan, pero when that happens, nangyari yan because we drifted into that direction. Okay? So ang itong slip, sabi ni Paul, I think he wrote this book, ang sabi, lest at any time dapat tayo dapat maging maingat and everything, lest that tayo ay tayo ay lumihis ng ating landas na ating tinatahak. And so itong drifting happens not in a dramatic way, not in a loud way. It happens very quietly, slowly, gently, and a lot of times, it is unintentional. Okay? So walang Kristiyano na, di ba may mga hindi na nagsisimba Sunday night. Walang Kristiyano pagising, ayaw ko na magsimba Sunday night. Hindi nangyari yun kasi nag-drift. Napunta siya sa ganon kasi hindi inaasahan sa mga pangyayari, napunta siya sa ganyan. Now, ang larawan ng pag-iisipin natin, ano ba ito drifting? Parang isang bangka na sapagkat hindi siya nakaangkla at malakas ang hangin, siya ay napadpad kung saan. Ano ganon? Siya ay parang napadpad, napalayo. Parang pag ikay nagdadrive, especially pag curve ang kalsada, minsan mapupunta ka sa kabilang lane.
Ganon yung nagdidrift. Nagdidrift pero hindi mo napapansin. Ikaw ay lumilihis ang iyong sasakyan. Now, pag i-apply mo sa mga churches, ang churches, maraming churches nagdidrift to materialism. Alam mo, maraming church wala ng prayer meeting. Maraming church wala ng Sunday night. Pag meron silang mga sports sa TV, kinakancel ang service. Ganyan ang nangyayari. Nagdidrift. Dati hindi naman ganun pero nagdidrift. Alam niyo ba na ang Ivy League school, Ivy League meaning yung mga naunang mga paaralan sa Amerika, Harvard, Yale, Princeton, yung mga paaralan na yan, it was started to train pastors. Bible school siya nag-start. Ang Harvard University ay itinayo para mag-train ng mga pastor. Ngayon, sa Harvard, ano ang sigaw ng mga estudyante? Death to Israel. At sila ay, di ba? Ang mga pangulo ng mga universities na ito used to be pastors. Di ba, sina Jonathan Edwards, sa Yale, president siya ng Yale, nung araw yun, pero nag-drift na sila. So wala na sila ron. Now, ang panganib ngayong gabi ito, that sometimes you do not realize that you are drifting. Late mo na napansin, teka, ang layo ko na sa ang layo ko na sa pinanggalingan ko di ba? So pag-aralan natin ito. Number one, the development of drifting. Now, itong drifting happens quietly, kaya mapanganib din siya Nangyayari ng Kristiyano nanlalamig, pero hindi obvious. Tayo lumalayo sa Panginoon, pero hindi by open sin. It's not by loud rebellion, but it happens kasi tayo ay, hindi natin napapansin, napapabayaan na natin yung mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Now, ang pag-worship natin, the mouth sings, but the heart does not sing. Alam niyo yan? Dito sa harap, may advantage ako kasi kita ko kayo lahat Kita ko sino umaawit, kita ko yung hindi umaawit. Andito, nakita mo lahat And sometimes, hindi lahat ng umaawit talaga. Kasi umaawit lang sila sa bibig. Ang puso nila, hindi naman sila, they're not excited. Ganon din pag nagpe-pray. Pag nagpe-pray, minsan, hindi naman talaga nagpe-pray. Di ba? So, ang panalangin, dati regular. Ngayon, ang nangyayari, irregular na kung kailan may panahon. Ang Bible, dati binabasa, ngayon optional. Kung may time or, kung walang gagawin. Ang kasalanan dati, masama. Ngayon, tolerable na. Huwag lang lalampas sa ganitong level. Ganon ngayon And that is why, kung titignan mo, ang development ng pag-drift natin palayo sa Panginoon, nangyayari quietly, not very loud, but it happens quietly and sure enough, pag makikita mo na lang, ang layo mo na sa Panginoon. Now, itong word na slip sa Greek means to flow past. Yung word sa verse 1, lest at any time we should let them slip. Ibig sabihin, parang dumulas no? Sa Greek, ang ibig sabihin na to flow past. In other words, lumampas. Carelessly lumampas or miss the mark. Miss the mark usually, yan ay parang sa kasalanan, definition ng kasalanan. Merong yung mark, hindi mo na-hit. Now, ang drifting naman, nakalinya ka dito, pero nandito ka sa kabila. Yan yung drifting. Now, kung i-apply natin sa ating, in a practical manner, it's like going with the flow. So dati ganito ang nandito ka, pero ngayon nandun ka na sa kabila. Following the crowd. You used to follow the Lord, ngayon you're following the crowd. Because hindi mo napansin, nandun ka na. So, walang tunay na mananampalataya na nagdi-decide, ang decision ko, ako'y magbabackslide. Yan ang decision ko. Wala naman nag-forward na decision, mag-backslide Pero nagbabackslide tayo. Paano nangyari yun? Nangyayari yun quietly, slowly, but surely, and nadidevelop yan, pero sa paraan na hindi natin napapansin.
Kaya nga, we need to bring this up to your attention lest you are in the state of drifting. Kailangan maano natin. Now, anong resulta ng pag-drift? Saan ito nagre-resulta? Ito ay resulta ng neglect, pagpapabaya. Diba? Now, kung titignan natin sa verse number 3, ang sabi, how shall we escape if we neglect so great salvation? Alam mo, pwede naman tayo maligtas, kaya lang na-neglect natin ang gospel. Maraming tao napapakinggan but they neglect it. Hindi nila pinapansin. Pwede naman silang masave, kaya lang they neglect it eh. So, itong drifting, ito ay isang bagay that walang nire-require na effort, walang nire-require na decision, okay, decision ko ako ay magbabackslide. Walang ganun. Walang nire-require na intention. Ang requirement sa drifting is neglect. Kapag napabayaan mo ang iyong mga gawain sa Panginoon, ikaw ay magdidrift. Yan ang nangyayari. And so, neglect happens because we become careless about the things of God. We do not hate praying. We love to pray, but we stop praying eh. Yun ang problema eh. We do not deny the Bible, but we stop opening the Bible to read the Bible. Hindi mo nasasabi na, yung Bible masama. Hindi naman ganun eh. Ba't di ka nagbabasa? Because you stop, nag-drift ka eh. Dati nagbabasa ka eh. Tanda mo nung bago ka na-save. Hopefully bago ka na, nung na-save ka pala, nung na-save ka, excited ka sa Bible, excited ka sa church. Nung ako na-save, ganun ako. Sa 1989, I really love to go to church. Hindi na ako pabayaran, papaalalahanan, tatawagan. Ako ay nasa church every Sunday. May dala pang ang bisita minsan eh. Imagine, nagbabas lang ako. Pero nagsusundo ako ng mga bisita, mga Filipinos na dinadala ko sa church. You see, alam mo, ang problema dyan, neglect. Kapag pinabayaan natin ang ating mga gawa, papunta tayo sa panlalamig. Okay? Ganun ang mangyari. And so, anong mangyayari dyan? Pag napabayaan, yung devotion, di ba, devotion tayo, mechanical. Para lang matapos, para gawin. Ang church natin becomes optional. Ilan ang wala pag prayer meeting? Napakadami, di ba? Kasi alam niyo kung bakit? Ang church sa iba, optional. Hindi importante. Ganon sila eh. Sana hindi tayo ganon. Ang panalangin, dati regular, ngayon irregular. So, kumusta ang iyong prayer life? You see, ito ay napaka-subtle. Para bagang hindi mo napapansin. Alam mo ang mga alcoholics, hindi yan naging alcoholic kasi uminom ng isang case na beer. Hindi, yan ay nasimulan sa isang basong beer or whatever they drink. Hindi nagsisimula yan sa isang malakas na bagay. Ganon din yung addict. Ang addict siguro nagsimula sa isang stick na marijuana. Pero, nung tumagal, hindi na isang stick. Diba? So, ganon din ang drifting. Ang drifting, nadidevelop yan dahan-dahan kasi napabayaan natin. Kaya alam nyo, kung napapabayaan nyo ang inyong devotion, gumising kayo ng maaga. Kasi, you know why? Ito ang mangyayari, hulaan ko, you will drift away. Magdidrift ka palayo eh. Kaya may mga problema ka, ayusin mo. Kasi pag yung mga problema, ang dahil ko problema, hindi na ako makapag-attend ng prayer meeting, hindi na ako ayusin mo yung problema na yan. Kasi pag ikaw lumayo sa Panginoon, mas malaking problema ikaw. Malaking problema yan. Mahirap ayusin. Nag-backslide na ba kayo? Ako nag-backslide na eh. Mahirap mag-backslide. Ang hirap makabalik. Ang hirap man. Ang hirap kahit gusto mong bumalik, nahirapan ka. Ganun yun eh. Nalalamig. Pag naglalamig ka, you do not even care. Kahit kumustahin ka, ang tagal po man din nagsimba, pag simba mo, ano sabi ng mga men, Brad, buti naman, naalala mo pa kami. Naku, ayaw na talaga sumimba. Ay lalong mawawala. Ganun ang mga naglalamig. No? Kinumusta mo lang eh, no? Lalong nagalit eh, no? Pero ganun kasi, ganun nangyayari. Pinabayaan, okay, the danger of drifting. Tama danger. Number one, drifting kasi is natural.
Natural mag-drift. Hindi mo na pipilitin mag-drift. Hindi pipilitin you drift when you stop trying. Para maintindihan natin, tayo ay manghihina kapag hindi, parang ito, manghihina kapag hindi ka kumain. O nga, medyo gutom na ako eh. Pero pag hindi ka kumain, manghihina ka. So in other words, kumbaga, hunger is natural. You don't have to try to be hungry, but you become hungry when you stop eating. Tayo din naman, we drift when we stop trying. Therefore, what we need to do is to keep on praying, keep on reading, keep on giving, keep on coming, kasi pag hindi tayo'y tumigil sa mga bagay na yan, tayo ay naturally palayo, pawala, gano'n mangyayari. Ang ating isipan ay ma-occupy ng kung ano-anong mga worldly things ang ating that's why tanyo pag kayo parati sa social media at wala na kayong ginawa kundi manood ng mga kung ano-ano. Sa halip na ang nasa isip natin ay ang salita ng Diyos, kung ano-ano, di ba ang isang oras sa social media parang ang bilis lang. Pag yun naglaban ng utak mo, lalo't yung mga wala namang kakwenta-kwentang bagay, buti sana kung mga inspiring lahat, hindi lahat inspiring Di ba? Makita, ang maraming ng social media, either BBM o kaya ay DDS. Sila lang naman sila siguro may pera para bayaran yung mga ganyan. Hindi profitable Okay, so drifting is natural. Kapag ang bangka nilagay mo sa tubig, yan ay automatic, it will drift. Not because of the storm, but because ganun lang talaga yun Now, ang Kristiyano magdidrift not because you hate God, but because we stop paying attention. Dapat ako nagsisimba. Dapat ako'y naglilingkod. Dapat ako'y nagpe-pray. Dapat ako'y nagwi-witness. Kapag tayo ay tumigil, tayo ay lalayo. Automatic yun Kaya tayo, alam niyo, parati ko sinasabi, i-maintain niyo ang pagsimba. Unless kayo nasa ospital, nasa ICU siguro, ganyan. Pero kung masama lang pakiramdam nyo, ako, minsan masama rin pakiramdam, nagpipreach ako. Minsan nga, pilay pa ako di ba, pilitin nyo. Hindi naman tayo mga bata na parang, kala mo'y mamamatay. Di naman ganun So, tayo, sikapin natin kasi kapag hindi tayo nagsikap, tayo ay palayo. Ganun lang talaga So, ano dapat gawin? Kahit pagod, mag-prayer meeting. Kahit maraming gawa, magbasa ng Bible. Kasi yung consequence ng hindi mo gagawin yan ay mas mahirap kaysa ikaw ay magbasa ng Bible. Mas mahirap yung, ewan ko, hindi niyo pa siguro naranasan maging malamig sa pananampalataya. Hindi po kung ikay Kristiyano, para kang isda, wala ka sa tubig gusto mo yan? Kung isda ka, gusto mo nasa tubig, wala sa tubig? So the danger is not that God will stop loving you. The danger is that you will stop listening to God. Hindi, alam mo, pag magpabaya ka, hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos. Kaya lang tayo may tendency na tayo ay magiging hindi marunong makinig sa Panginoon kasi tayo napalayo na Yun ang danger dyan Hindi naman magbabago ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi yun ang panganib. Mahal tayo ng Panginoon kahit anong kalagayan natin kasi ang Diyos hindi nagbabago. Pero ang magbabago ito Darating ang panahon dati, ang dali mong makinig, hindi ka na makinig. Kahit kausapin ka ng pastor, hindi ka maituwid. Ano sabihin namin, hindi kahit dapat ganito ang gawin. Hindi mo ginagawa Bakit? Because you've drifted. Wala na, hindi ka na nga maabot Kahit anong advice ibigay sa'yo, you're the same. Bakit? You've drifted. Yan nangyari. Kaya mapanganib kasi yan ay natural na mangyayari. Kailangan tayo kontrahin. Kailangan ko kontrahin mo kasi ganun Kaya sabi sa verse number 3, how shall we escape? Diba? Dapat tayo mag-intindi. Verse 1, baka tayo ay mapalayo. Kung ang salita ng Diyos na sinalita ng mga anghel at in other words, na confirm yan, kapag nineglect natin yan,
Eh sabi, how shall we escape if we neglect so great salvation? Ngayon, may panganib kapag tayo ay nag-drift. Isipin mo, ang isang boat can, alam mo, mahal pala ng mga ganyan. Yung simple lang. 30,000, parang pangkaraniwan lang eh. No? Di ba, sa Bordeos? Bumili si Pastor RJ ng boat, pinakita sa akin eh. Gagamitin niya pag soul window sa mga pearl farm. May pearl farm eh. Yung Taiwan ba yun? Taiwanese, no? May binabible study, di pumili ng bangka, pinakita sa akin. Naku, walang ka forma-forma, pero 30,000. Alam mo, yung mga bangka na yan, pag yan ay hindi mo na itali, hindi mo na ingatan, yan ay, pag yan ay napapunta sa mga batuhan, o kaya yung ilalim ay tumama sa masisira siya eh. Masisira. Kasi meron niyang pagkakagawa. Ngayon, ano mangyayari sa Kristyano? O to, pag hindi ka nagpatuloy, sabi, prayer meeting, alam mo na, okay, Sunday school, alam ko na yung mga pinag-uusapan Sunday school. Kami nga, ako nga nag-aaral at least. Pag ako nag-aaral sa Sunday school, gawa na yun gawa na, aaralin ko pa. Mga isang oras. Can you imagine? Ako'y pastor na, ilang taon na ako nag-aaral ng Bible. Yung Sunday school, although, I would say, madali lang naman Sunday school, attributes of God. Inaaral ko pa rin eh. Kayo hindi kayo mag-aaral. O anong mangyayari sa inyo? Kaya itong danger eh. Malamig na puso, mahina ang prayer life, nahahatak ng sanlibutan. That is why, kayo mga kabataan, selection of friends is very important. Hindi ka pwede makipagkaibigan kahit kanino eh. Dapat piliin mo din. O di ba kasi you become who you go with. Halimbawa, lalo sa sekular, nag-aaral ka sekular. Di ba? Because these people will impact your life. And that is why kailangan tayo, kung katulad yun, kung may mga kaibigan na hindi tama, di layuan mo, gagawin mo yun. Kasi kung di ka lalayo, minsan, mapapasama ka. May mga ganun may mga bagay na ganyan. So, ang Panginoon, alam mo, pag tayo napalayo, God can get our attention. And I have 3 ways in which ang Panginoon usually kinukuha ang ating attention. Number 1, tragedy. Tragedy. Minsan, hindi lahat ng tragedy, meron kang ginagawang kasalanan. Hindi ganon. Parang si Job, di ba, ang termo naman ng tragedy, hindi may ibig sabihin, guilty si Job. Ang guilty yung mga kaibigan niya. Kasi masyadong judgmental itong 3 kaibigan. Di ba? Pero minsan may tragedy. Kasi ang Panginoon gusto tayo minsan minsan tayong, kunin ang pansin. Pangalawa, death. Alam mo, minsan may kaibigan ako sa US nung araw, namatay yung nanay. Kaya siya na-save, namatay nanay niya. At kaibigan, ka-wife ko, dati. So sabi niya, Brad, alam mo, sabi niya, kung hindi namatay nanay ko, hindi ako masisave. Hindi ako magigising sa reality ng kung ano ang kasalanan. So sabi niya, tapos yung Word of God, God can call your attention. So magiging ang Word of God. Kaya ginagawa natin ngayon, nag-aaral tayo. Okay, kailangan kung meron kang drifting issues, you need to listen and you need to make things right. So gagamitin ng Panginoon mga bagay na mga problema sa buhay, o kaya may namatay, o kaya naman ang kanyang salita. Meron ang pangalan, Fred Henderson. I just read. Fred Henderson from Florida. Siya ay untik nang mamatay. I think heart attack. And then nag-pray siya, nabuhay. Alam mo, ito, ayon sa nabasa ko, he spent the next 15 years of his life serving God. Kasi sabi niya, una, buti na buhay ako kasi dapat patay na ako eh. Okay, ang gagawin ko, hindi siya nag-drift. He stayed with anumang ministry siya. Hindi ko alam kung anong denomination siya. But according to what I've read, he used the rest of his life for the kingdom of God. Hindi ba dapat gano'n din tayo? Mga kapatid, tayo may mamatay. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Pero ang isang bagay that we should not neglect, of course, is salvation. Okay? Kasi how shall we escape if we neglect so great a salvation? Ang kaligtasan natin ay dakila. Kasi sinabi dyan bakit dakila?
Kasi ito, sinalita ito ng Panginoon. And then, i-confirm ng mga nakapakinig. At mismo ang Panginoon nagsabi nito. Kung paano tayo maliligtas, ay pinaliwanag ng Panginoon yan. And so, yan ang panganib. Kasi meron mga consequences, hindi tayo di ba, pag nabuhay tayo malayo sa Panginoon, malapit sa kasalanan, tayo ay pwedeng mapahamak at and God can call our attention in different ways. Huwag na maghintay ng tragedy. Huwag na maghintay ng palo, bumalik na kaagad. Ganun lang maganda rin. Huwag ka maghihintay ng palo. Di ba? Number 3 and last, the deliverance from drifting. Una, you need an anchor. Na kunwari, tayo ay bangka. Ang bangka kailangan nakatali. Hindi pwedeng ang bangka hindi nakatali. Yan di ba? Ako'y sa Bordeos, kita ko Kasi nandun kami by sa mga baloro, by the sea. Hindi mo tatali sa puno ng nyog. Kasi pag hindi mo tinali talaga, yung hihip ng hangin, minsan pa ganito, minsan babago ng ganito, minsan palabas ng out to the sea. Now, buksan po natin, may tuturo ko sa inyo na, ito'y naituro ko na, papaalala ko sa inyo, Hebrews 6:19. Diba, Hebrews 6:19 to 20. Tanyo ito ha, probably maalala nyo ito, na tinuro ko na sa logo. Verse 19, which hope, di ba, back up sa verse 18, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil, whither the forerunner is for us entered, even Jesus, made an high priest forever after the order of Melchizedek. Ito po yan, nung araw, ang mga barko, hindi pwedeng makalapit hindi makadaong kasi nga low tide. So anong gagawin ng barko? Malaki, ang daming bato. Meron siyang angkor na ibibigay doon sa may maliit na bangka. May maliit na bangka doon. Nung araw ito, baka ginagawa pa rin siguro ngayon. Ibibigay doon sa nasa bangka yung angkor. At yung bangka, yun ay gaganon sa mga bato. Hindi kaya ng malaking barko At yun ay maghahanap ng bato, iaangkla yung, kasi para hindi mapalayo yung barko. Pag nag-high tide, saka siya lalapit Okay? Ganun ba yan, Brad? Ganun ginagawa. So, iaangkla sa bato. So, yung anchor nakakonect doon sa barko, merong forerunner, lalagay sa bato yung anchor para hindi makalayo yung barko. Sino ang forerunner? Ang forerunner natin si Jesus Christ. At itong anchor, ito yung anchor of our soul. Tayo nakaangkla kay Kristo, kumbaga sa pagdating sa langit, nauna dinala na ng Panginoon Kumbaga, ang ating kaligtasan ay tiyak. Kasi nga, kumbaga, even Jesus made an high priest forever after the order of Melchizedek. In other words, ang namamagitan sa atin at sa Diyos, walang iba kundi yung forerunner na siya si Kristo na nagdala ng ating angkor patungo sa kabilang dako. So yun, Kailangan tayo may angkor. Kailangan meron kang Kristo. Kung ikaw ay madi-deliver sa mga ganyan, una, kailangan may angkor ka. Kailangan may forerunner ka, nakaangkla ka doon sa Panginoong Jesus. So number 1, you need an anchor. Pangalawa, you need to pay more attention. Minsan alam mo, kaya sabi sa verse 1, ano sabi sa verse 1? Sabi, therefore, we ought to give the more earnest heed. The more earnest heed. In other words, pay attention. Kasi kung hindi, ikaw ay mapapalayo. So in other words, mag-intindi. Ang spiritual life, hindi yan tumatakbo ng auto-drive, autopilot. Alam mo yun, yung pilot, di ba? Naka-autopilot. Kaya yung aeroplano, naka-program na yun kung saan siya pupunta. Babaybayin niya yan, kahit yung piloto, hindi naman talaga nakatingin sa bintana, teka, saan tayo pupunta? Hindi naman ganun May autopilot
Minsan ang buhay natin, hindi ang buhay natin, ang spiritual life natin, autopilot, you have to do the work. Do the work. Pumunta ka, maglingkod ka, magbisita ka, manalangin ka, maggawin mo yung mga kailangan gawin. Hindi pagising mo, ang banal mo. Walang ganon. Pagising mo, banal ka? Ay, wala. Hindi ganon eh. And drifting, let me tell you, begins in the heart. Alam mo kung saan ba nagsimula yung drift niya? Sa puso. Bago pa nakita sa buhay natin, yan ay ang puso natin, may problema na. Di ba? Saan nagsimula? Si kapatid ay nanlamig. Nung yan ay nagsimula, hindi magsimba. Bago pa hindi magsimba, nag-drift na siya eh. Nag-drift ang desire niya sa Panginoon, priorities niya, yung mga bagay na gusto niya, nagbago na eh, nag-drift. Kaya hindi nagsimula nung nawala sa church. Nung nawala saka lang natin napatunayan. Pero bago pa siya nawala sa church, nangyari na yun eh. Yung affection niya, wala na dito eh. Pero hindi nangyari yun overnight. Nangyari yun nga eh. Nangyayari ang drifting, a period of time. And so dapat maintindihan natin to eh. We can be delivered. Si Satan, hindi na kailangan nakawin yung Bible natin para hindi tayo makapagbasa. Hindi. I-occupy niya ang isipan mo ng kung ano-anong mga bagay, lalo sa internet. Hindi ka magpakapagbasa ng Bible. Ganun eh. Hindi na ni Satan gagawin kang wicked. Ang gagawin lang ni Satan, gagawin kang busy. May paraan siya eh. Kaya tayo, alam mo dapat natin gawin? Alam natin yun eh. So dapat, magtuloy ka lang. Kaya alam mo, isang sikreto ng Christian life, magpatuloy. Maraming problema masosolve na ang sagot ay, anong gagawin ko? Isa lang, magpatuloy ka lang. Kasi problema, lahat mo tayo may problema eh. Lahat mo tayo makakaranas ng kung ano mga relational, kung ano mga bagay. Anong gagawin? Magpatuloy. Yun lang. Kasi di ba, kung di tayo magpapatuloy, hindi tayo lalago. Hindi tayo maaaring lumago ng magic, di ba? And nobody drifts toward holiness. Walang napapadpad sa lugar ng kabanalan. Lahat ng napadpad ay doon, nasira sa mga batuhan. Walang taong napadpad patungo sa maganda eh. Hindi. Ibig sabihin parang yung sasakyan, walang driver, nabangga. Ganun yun. Hindi maaaring ikaw ay, di ba? Now, hindi mababangga kung may driver, kung iyong sinisikap i-drive yung sasakyan. So, ang huli siguro ay repent. Alam mo, a lot of times ang kailangan gawin, bumalik ka lang. Balik ka sa church, balik ka sa ministry, balik ka sa ganyan. Hindi, ikaw ay paatras. Hindi, paabante. Ay, wag nang maraming issue. Alam mo, ang church, maraming issue dyan. Maraming kung ano-nung nang... Wag hindi na mahalaga yun. Basta isang Diyos sa pinaglilingkuran, magbalik ka sa church, balik ka sa Bible reading, balik ka sa WIP, soul winning, visitation. Again, the problem is not rebellion. The problem is we neglect. Pinapabayaan natin yung mga bagay na hindi dapat pabayaan. And so tonight, ang dapat natin gawin, assessment ng sarili. Are you drifting? Na ikaw ba ay nakalayo doon sa dati mong landas na binigay ng Panginoon? Sa iyong ministry, sa iyong spiritual life, sa iyong church life, Christian life, devotional life. Dapat ang mga yan ipagpatuloy natin. Minsan mapapagod tayo, minsan maumay, minsan... tuloy ka lang. Alam mo, sa pagpapastor, ako'y 28 years na nagpapastor, hindi lahat smooth sailing. Pero kung mga time na medyo bumpy ako'y tumigil, ay wala na. Hindi tayo wala na tayo ngayong gabi. Wala na tayong service. Di ba ang lungkot nun? Ano ang lungkot? So magpatuloy lang. At ang Panginoon parating, alam mo, ang panlalamig ay dahan-dahan. Pero ang pagbalik, pwede bumalik ka kagad at ang Panginoon ay parating naririyan. No? So magpatuloy tayo, yan ang dapat gawin. Kailangan nakaangkla sa Panginoon. Pangalawa, kailangan ay pangalawa? Pay more attention. Yung wag pabayaan yung mga gawa. And then pangatlo, repent if you have to. Okay? Tayo manalangin. Let's all stand. Tayo manalangin.
Father in heaven, we thank you for reminding us tonight that if we're not careful, we have the tendency to drift away. And so, Panginoon, kapag kami napalayo, we will become ineffective, and we have the possibility to be destroyed. Ang kumbaga, Panginoon, mawasak ang aming buhay, ang aming testimony, ang aming Christian life. And Lord, we do not want that to happen. And so tonight, I pray na tulungan mo kami kung kami napalayo, ibalik mo kami. And Lord, I pray for those na naririto, kung wala pa kay Kristo, tulungan mo po na hindi nila pabayaan ang isang dakilang kaligtasan na binigay mo sa amin. Ang iyong anak na si Kristo, binigay ang kanyang sarili upang ang aming kasalanan ay kanyang tubusin. At kung meron sa amin na hindi pa naliligtas, tulungan mo na makita nila ang biyaya mo sa magitan ni Kristo na iyong anak, ibinigay mo sa amin upang kami ay maligtas. Pagpalain mo po ang aming invitation, kung ano man po ang aming mga pagkukulang sa iyo. I pray that you will help us to repent of them so that we can get back. Panginoon, makabalik kami sa aming dati masiglang pananampalataya at buhay Kristiyano. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, ngayong gabi. Ito po ang aming samad-dalangin sa pangalan ni Jesus.